Alam niyo, ang dami ko nang nakita na nalulung, na nasira ang buhay dahil sa mga active play gambling games. Kung kusang hahanapin to ng isang tao, desisyon niya yun. Pero ibang usapan yung mayat maya, pinapaalanan ka, kayat ka pabalik dun sa mga gambling apps. Ipinatupad na ng Pasig City ang isang ordinansa na nagbabawal sa lahat ng anyo ng advertising at promotion ng sugal o gambling sa mga pampublikong lugar sa loob ng kanilong nasasakupan. Inanunsyo ni Mayor Vico Soto ang pagpasa ng ordinansa na naglalayong protektahan ng mga residente, lalo na ang mamadaling maapektuhan mula sa pagkagumon sa sugal. Pangunahing punto ng ordinansa sa pagbabawal. Ipinagbabawal ang lahat ng uri ng gambling advertisements at promotion sa mga public space at out-of-home media sa Pasig. Saklaw ng pagbabawal. Kasama rito ang mga sumusunod: billboards at signages, building wraps, LED screens, posters, leaflets, brochures at flyers, transit ads, sa mga pampublikong sasakyan tulad ng tricycle, pedicab at sa mga terminal na nasa ilalim ng regulasyon ng Pasig. Sponsorship ban. Bawal din ang sponsorships mula sa mga gambling companies para sa mga event na inorganisa ng lungsod, lalo na ang pang-edukasyon, pangkultura, pangrelihiyon at pampalakasan. Limitadong pahintulot. Pinapayagan lamang ang advertising sa loob ng pisikal na lugar ng mga lisensyadong kasino at betting outlets. Bakit ipinatupad? Panoorin ang video ng buong pahayag ni Mayor Vico ukol dito. Pasig City ang unang LGU na nag-ban ng Pogo tsaka yung computer gambling shops, yung tinatawag na e-games. Nung pinapasa namin yung Ordinance 55 Series of 2022, ang daming lumapit, nagpadala ng mensahe, nagpadala ng emisaryo para i-reconsider daw namin. May 2 konsehal pa nga nagsabi, may nag-alok sa kanila ng pera para wag na ipasa yung ordinansa. Pero pinaninigan natin to. Masaya ako dahil banned na rin ang Pogo sa buong Pilipinas. Meron na nga na-convict, kaka-convict lang dahil sa mga kaugnay nitong krimen. Ngayon naman po, meron tayong bagong ordinansa, Ordinance number 26, na Series of 2025, authored by Councilor Paul Senogat, prohibiting the promotion and advertising of gambling within the jurisdiction of Pasig City. Bawal na po ang billboards, posters, signages, sponsorships or donations sa lokal na pamahalaan mula sa mga gambling companies. May mga bagay na hindi sakop ng kapangyarihan ng LGU. Alam naman natin to, lalo na kung national ang pinag-uusapan, kung online ang pinag-uusapan. Pero malaking hakbang na rin po siguro yung pagbabawal ng advertisement ng mga gambling companies sa ating lungsod. Ba't ba natin ginagawa to? Ba't ayaw natin ng advertising and promotion of gambling? Alam niyo, ang dami ko nang nakita na nalulung, na nasira ang buhay dahil sa mga active play gambling games. Kung kusang hahanapin to ng isang tao, desisyon niya yun. Pero ibang usapan yung mayat maya, pinapaalanan ka, kayat ka pabalik dun sa mga gambling apps. Yung gambling psychology, isang subject yan na talagang marami ng research, marami ng studies. Kaya siguro wala na rin mag-question ng pagpasa namin ng ordinansa na ito. Pero sigurado meron pa rin yan. Salamat sa lahat ng mga sumuporta, Vice Mayor Dodot, City Council sa pagsuporta sa pagpasa ng ordinansa na ito. Malinaw na ang Pasig City ang nagiging nangunguna sa pagpapatupad ng mga mahigpit na regulasyon laban sa pag-promote ng sugal sa Pilipinas. Sa inyong palagay, sapat ba ang pagbabawal sa ads at sponsorships para matulungan ang mga residenteng nalulungon sa sugal? Dapat bang tularan ng ibang local government units o LGU sa Pilipinas ang ordinansa ng Pasig? Bakit? I-share ang inyong pananaw sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga bago at maiinit na balita araw-araw. Salamat po mga kadyaryo!